Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Operation Mayon gagawing modelo ng Office of Civil Defense sa mga lugar na may aktibong bulkan tulad ng Canlaon, Taal at Bulusan. Mahalagang papel ng mga sibilyan tuwing may sakuna, ipinunto ng Office of Civil Defense. Davao Oriental niyanig ng magnitude 5 na lindol. Full council meeting isinagawa ng Cordillera RDRRMC. At buhay sa mga evacuation center sa Canlaon nagpapatuloy. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, Bayan. Gagawing modelo ng Office of Civil Defense sa mga lugar na may aktibong bulkan tulad na lang ng Canlaon, Taal at Bulusan, ang Operation Mayon ng Albay. Ito ang subok at matatag na disaster risk management framework ng lalawigan na tuwinang ginagamit kapag pumuputok ang bulkang Mayon para maabot ang target na zero casualty. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Sa kabila ng angking kariktan dahil sa perpektong hugis nito na naging bantog sa buong mundo, may itinatagong bagsik ang bulkang Mayon sa tuwing ito ay mag-aalboroto at sumasabog. Isa ang bulkang Mayon na makikita sa lalawigan ng Albay, sa pinakaaktibong bulkan sa bansa na nakapagtala ng higit 50 pagputok sa kasaysayan. Ang mga residenteng naninirahan sa palibot nito hindi na nagugulat mula sa mga maliliit na pagyanig hanggang sa malaking pagsabog ng bulkan na kinasanayan na at bahagi na ng kanilang pamumuhay. At sa dalas ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon, napanday na ang karanasan at naging bihasa na ang mga lokal na pamahalaan at mga pamayanan sa mga hakbang upang maabatan at makaiwas sa peligrong dala ng pagsabog ng bulkan. Kaya naman ang Office of Civil Defense hiningi ang tulong ng lalawigan upang maibahagi ang kasanayan at kaalaman sa mga taga Negros Island na apektado ngayon ng pag-aalboroto ng bulkang Canlaon. Nais ng OCD na gawing modelo ang Operation Mayon upang magamit at makapaghanda ang mga probinsyang may mga aktibo ring bulkan tulad ng Canlaon, Taal at Bulusan. At ito ay pangungunahan ng tinaguriang Mr. Disaster, ang disaster management expert ng Albay na si Dr. Cedric Daep. Dati siyang pinuno ng Albay Public Safety and Emergency Management Office at ngayon Provincial Administrator ng Albay. Unang-una, yung dalawang tao na na-mention, kasabay na dyan si Yosek Nepomuceno, hindi ko talaga matanggihan. Sabi ni Yosek Nepomuceno na mag-deliver siya ng final message doon sa forum na ginawa natin with the regional directors. Kaya daw ako napunta doon sa forum na yun dahil upon the recommendation of Secretary Rene Solidum. Isa pa rin yung nakaibigan natin na hindi matanggihan. Kasi institusyon yan, hindi lang sa volcanic activities, sa volcanoes, kundi institusyon din yan sa disaster preparedness. Sa akin, hindi lang excited ako dito. Hindi lang yung fulfillment at commitment. Pero yung dedication sa trabaho, nandyan pa din. At yung partnership in terms of professionalism between the local government unit and the Office of Civil Defense bilang central office in terms of coordination, operational procedure, nandyan pa rin, maintain natin yung professionalism. Kasi matagal ko ng kaibigan din ng OCD. Ang OCD, kahit walang sulat, kahit text lang, nag-uusap kami yan ng maayos. Ibinahagi ni Daep sa OCD ang Disaster Risk Management Framework na subok na at kinikilala rin sa buong mundo. And yung gusto po nating ma-achieve dito yung target talaga na zero casualty kung saan kilala po yung lalawigan po ng Albay. At yun ang gusto nating maibahagi dito sa mga kababayan natin dito sa Negros Island po. Yan ang number one kasi based sa principle ng disaster risk reduction, ang first principle is protection of life.
Yun ang number one. Pero sa ngayon, based sa pagbisita namin kahapon sa La Carlota, and then discussion namin kanina with directors na nandito ngayon ng Office of Civil Defense, mukhang isa sa pangalawang target natin na objective dito ay zero evacuation during eruption. Focus tayo sa 6 kilometers in expanded area. Isabay natin yung buffer area and direct exposure doon sa lahar. So kung magawa natin yon, pwede nating ma-achieve pa yung second objective na zero evacuation during Canlaon eruption. Ayon kay Daep, epektibo ang strategiya ng Albay dahil mas binibigyang prioridad ang paglilikas kaysa sa rescue. Yung first principle natin is evacuation is better than rescue. So bakit pahihirapan pa natin ang sarili natin? Samantalang pwede natin naman silang galawin na few hours lang, wala na. Samantalang kung magre-rescue tayo, makikipag-agawan tayo kay kamatayan na hindi pwede. Type 1 error yun. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng hazard mapping at population exposure analysis, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagde-deploy ng Real-Time Unmanned Aerial Vehicle o AUV survey at paggamit ng Geographic Information System tools sa mga delikadong lugar. Tinalakay din niya ang 6-tier volcanic alert system ng Mayon mula level 0 to 5. Anya sa sistemang ito, malinaw na nakasaad ang evacuation protocols, kung saan nasa alert level 3 ang mandatory evacuation. Pinayuhan ni Daep na gamitin ng Mount Canlaon responders ang parehong sistema na angkop sa geological context. Isa ring susi sa matagumpay na evacuation strategy ang pagkakaroon ng nagkakaisang koordinasyon sa mga grupo na responsable sa pagbibigay ng babala, transportasyon, seguridad, kalusugan at relief efforts, at pagtatayo ng gender-sensitive evacuation centers tulad ng model shelters mula sa JICA na kumpleto sa tubig, kusina at palikuran. Gayun din ang homestay option upang maiwasan ng siksikan sa mga pampublikong pasilidad. So ngayon, ang gagawin natin is wala na tayong namatay during the first explosion. While we are in the evacuation center, we will be solving the problem but not creating another problem. Kaya sustain natin yung response mechanism na walang implication on life situations, na tuloy-tuloy na sa recovery through cluster activities, na sa ganon ay yung magiging experience dito ng Canlaon sa volcanic eruption procedure in terms of response mechanism and expanded recovery natin, then pwedeng yung ibang procedure dito i-adapt nila sa other disasters na nangyayari dito sa Negros. Para sa Canlaon, inirekomenda ni Daep ang agarang kampanya upang maturuan ng komunidad sa volcanic hazard, pakikiisa ng civil society organization at religious group upang mas lumawak at makarating ang impormasyon. Hinihimok din niyang mas pahalagahan ang buhay sa pamamagitan ng enforced evacuation, pamumuhunan sa real-time monitoring tools tulad ng seismic sensors, gas emission trackers, at pagsasagawa ng drill sa mga high-risk na barangay. Pagtukoy sa logistical bottlenecks at mahigpit na koordinasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tumungo sa Negros Occidental si Daep upang maibahagi ang operational procedures, pre-disaster activities, mitigation efforts at response and recovery measures na ayon sa OCD ay subok na at naging matagumpay sa pagsagip at pagliligtas ng mga residente sa Albay. Unang-una, importante na maibahagi natin yung, hindi lang yung principles and policies and procedures ang ipabahagi natin, kundi yung experience na ginawa natin sa Mayon. Kasi almost ang Mayon at saka ang Canlaon Volcano ay halos magkaparehas ang characteristics. May kaibahan lang sila dahil magkakaiba ang size ng crater at saka yung explosive activities ng eruption. Pero ang importante dito, dahil pagdating sa procedure ng volcano, maibahagi natin dito kasi ngayon pumuputok pa ang bulkan, nasa response phase pa sila, may mapupulot pa silang importanteng procedure lalong-lalo na sa cluster approach na pag ginawa natin yung cluster approach, preparatory na din yun sa recovery. Dapat magawa natin yun at saka ma-identify din based sa experience ng Albay kung ano yung dapat gawin habang nasa response phase pa, ano ba yung pwede nang gawin preparatory sa recovery, para hindi na matagalan pa yung procedure, otherwise very expensive on the part of the government. Ayon kay Daep, bahagi rin ito ng kanyang mithiin at advokasya
na maihanda at mapatatag ang bawat rehiyon sa pagharap sa mga sakuna at kalamidad. Nagpapasalamat naman si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa pakikiisa ng lalawigan ng Albay sa mga kaalamang ibibigay mula sa Operation Mayon. Mas magiging matatag ang mga residente ng Negros Island sa kasalukuyan at darating pang mga hamon dulot ng pag-aalboroto at posibleng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Natandaan ko yung sinabi ni Secretary Enrile nung panahon pa ni President Ramos. We cannot afford to play individually in a team. So we have to consolidate, we have to intercomplement para pag sa ganon, mas maraming utak, mas maganda ang performance. Samantala, binigyang diin ng Office of Civil Defense ang kahalagahan ng pagpapalakas ng civilian volunteerism upang mas mapaigting pa ang kakayahan sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe sa Global Cooperation and Training Framework Workshop on Whole of Society Resilience Building, Preparation and Response na ginanap sa Taipei, Taiwan noong March 4 hanggang 6, iginiit ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang kritikal na papel ng mga sibilyan sa katatagan ng bansa sa pagharap sa mga hamon ng kalikasan. Ayon kay Yusek Nepomuceno, kailangang mahikayat ang nakararaming sibilyan upang maging force multiplier na lubhang malaking tulong sa sandatahang lakas ng bansa at stratehikong distribusyon ng critical supply sa panahon ng emergency. Nasa 260 ang dumalo sa training workshop kasama ang may 60 dayuhang delegado mula sa 30 bansa. Nakilahok din sa diskusyon sa resilience planning at emergency response strategies ang mga kinatawan ng multinational corporations. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, kailangang mapalawig pa ang civilian response capability sa pamamagitan ng National Service Reserve Corps bilang alternatibo sa tradisyonal na Reserve Officers Training Corps program. At kapag malakas ang civilian engagement, handa ang bansa sa anumang unos at krisis. Natapos ang workshop sa isang site visit sa National Fire Agency Training Center sa Nantu at lumahok ang mga dumalo sa practical exercises na may kinalaman sa pagpatay ng sunog at disaster prevention. Binanggit din ni Yusek Nepomuceno ang pangangailangan sa komprehensibong kahandaan sa natural at human-induced disasters. Anya, kailangang handa rin ang bansa sa human-induced calamities tulad ng CBRN o chemical, biological, radiological at nuclear incidents. Nagpasalamat naman si Yusek Nepomuceno sa pamahalaan ng Taiwan at co-organizing countries kasama ang US, Japan, Australia at Canada sa tuloy-tuloy na suporta at tiniyak na magiging kapaki-pakinabang sa Pilipinas ang mga ibinahaging kaalaman at karanasan upang mas maging disaster resilient ang Pilipinas. Binigyang parangal si Senior Fire Officer 3 Daisy Leal Kabawatan bilang National Awardee ng 2025 Philippine Resilience Awards Champion for Women na nagpakita ng muka ng katatagan sa pagpapalawig ng disaster resiliency at climate action program sa kanyang komunidad. Si Kabawatan ng Provincial Chief and Operations Program Director ng Nueva Vizcaya, Bureau of Fire Protection. Bilang bumbero, ipinamalas ni Kabawatan ang kahusayan sa pamumuno na lalong nagpapatatag sa komunidad sa pagtugon sa kalamidad at pangangalaga sa buhay sa panahon ng emergency. Nanawagan naman si Kabawatan na sana ay madagdagan pa ang mga oportunidad sa mga kababaihan na mamuno sa anumang larangan at dumami pa ang mentorship program para sa mga kababaihan sa komunidad. Anya, kung ang lahat ng kababaihan ay handa, tsak na ligtas ang komunidad. Sa pangunguna ng Philippine Commission on Women at SM Cares at SM Mall of Asia, nagtipon-tipon ang mga kababaihang lider mula sa iba't ibang sektor sa isang programang nagsusulong ng pagpapalakas at pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng service booths, suportang pangkabuhayan at climate resilience issue discussions. Binigyang din naman ni PCW Chairperson Ermelita Valdea Villa sa kanyang State of the Filipino Women Report ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng iba't ibang gender perspective sa pagsisikap ng bansa na mapalawig pa ang kahandaan. Nakaangkla ang selebrasyon sa temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas.
na pinangunahan ng Climate Change Commission. Tanggapan ni Senadora Loren Legarda, National Resilience Council, SM Prime, Philippine Commission on Women at Women's International Network on Disaster Risk Reduction. Binisita ng Regional Incident Management Team ng Office of Civil Defense Western Visayas ang mga bakwit sa La Castellana, Negros Occidental. Inalam ng mga opisyal ang sitwasyon ng mga bakwit lalo na sa kanilang pangangailangan. Partikular naman na sinilip ay ang bentilasyon ngayong tag-init. Sinisilip ng OCD ang mga sitwasyon kung masyado mainit o makakaapekto sa kalusugan ng mga bakwit ang lugar para gawa ng paraan ang bentilasyon. Pinag-usapan na rin ang heat index sa mga bakwit. Nagsagawa rin ng paglilinis para sa malinis na kapaligiran. Tuloy ang buhay. Ito ang nais na ipahiwatig ng mga bakwit sa Don Felix Robles Elementary School sa La Castellana, Negros Occidental, na siyang nagsisilbing evacuation center sa mga displaced individuals. Dito ay bumuo na ng isang aktibidad ang mga bakwit tulad ng sports at pageantry, kung saan hinihikayat ang mga naroon na sumali. Kasama na rito ang pagtitiyak na sila ay may tamang hydration at hindi babad sa araw. Ang mga nurse naman mula sa Department of Health ay nag-iikot sa bawat classroom para silipin ang kalagayan ng mga maliliit na bata. Nananatiling nasa evacuation centers ang mga ito sa pool ng pagbuga ng abo noong 1 taon. Sa ngayon ay nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Kamustahin naman natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto at pag-iral ng hanging amihan sa Luzon at dito naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa patuloy pa rin ang epekto nitong easterlies. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan. Dito po sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan pong linya ng mga kaulapan po na yan ay possible shear line at dahil po sa shear line may magdudulot po yan ng mga pag-ulan lalong-lalo na po dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan pati na rin po sa ilang bahagi ng Bicol Region area. So for today po, may mga pag-ulan pong mararanasan mostly dito po sa may eastern sections ng ating bansa. Sa eastern section po ng Luzon, magiging maulan po dahil sa epekto ng hanging amihan. Sa may eastern sections naman po ng Visayas, magiging maulan din dahil sa epekto naman ng shear line. At sa eastern sections naman po ng Mindanao ay possible din po ang maulan na panahon dahil sa epekto nitong easterlies, yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Meanwhile, for Metro Manila as well as the rest of the country, magpapatuloy pa rin po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. So partly cloudy to cloudy skies po tayo ngayong araw. Kung may mga pag-ulan man ay dulot po ito ng mga isolated thunderstorms for Visayas and Mindanao at isolated po pulo-pulong mga may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon sa nalalabing bahagi naman ng Luzon area. For now po, wala naman tayong binabantayan na LPE o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit dahil po sa epekto ng shear line ay maaaring maranasan po yung maulan na panahon simula po ngayong araw hanggang sa darating na weekend sa malaking bahagi po ng Kabisayaan pati rin po sa may bahagi ng Bicol Region. So doble ingat po, especially sa mga kababayan po natin for areas ng Eastern Visayas at Bicol Region dahil yung mga pag-ulan po na yan ay posible pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Pagdating mo po sa heat index kahapon po ay naitala ang 36 degrees Celsius heat index po dito sa Metro Manila at yung pinakamataas naman po ay naitala sa Coron, Palawan, Puerto Princesa City, pati na rin po sa Zamboanga City na umabot po ng 42 degrees Celsius at sinusundan po yan ng Catarman Northern Samar, Davao City at Hinatuan, Surigao del Sur na umabot ng 40 degrees Celsius. Sa forecast naman po natin ngayong araw, heat index values naman po dito sa Metro Manila ay maaaring umabot ng 36 hanggang 37 degrees Celsius at yung heat indices naman po for Coron, Palawan, Puerto Princesa City, Palawan, gayon din sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur ay maaaring umabot po ng 42 degrees Celsius which is yung pinakamataas na possible na maitala ngayong araw sa buong bansa. Sinusundan po yan ng 40 degrees Celsius sa Dipolog, Zamboanga del Norte, pati na rin po sa Cotabato City, Maguindanao. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may babala po tayo sa matataas ng mga pag-alon or gale warning sa western seaboard or western coast ng Ilocos Norte
at sa dagat baybayin po ng Ilocos Sur. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At sa mga dagat baybayin naman po ng Central Luzon, pati na po yung Eastern Seaboards ng Southern Luzon, maaring maranasan po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Kaya sa mga planong lumayag po ay iba yung pag-iingat lamang sa ngayong araw. Rhea Torres po, mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala, bumisita kamakailan sina Dr. Srinivasa Rao Gatamaneni at Reynalyn Esguera ng International Committee of the Red Cross. Sa nasabing courtesy visit ay humarap sila kay Lorene Sia Catedral, OIC ng Office of Civil Defense, Caraga Region. Dito ay nagpalitan sila ng tinatawag na best practices sa pagprotekta sa civil rights at pagsasagawa ng rescue efforts. Narito pa ang maaksong mga balita na dapat ninyong abangan. Davao Oriental niyanig ng magnitude 5 na lindol. At silipin ang makabagong teknolohiya pagdating sa pagtugon sa mga kalamidad. Yan at iba pang maaksong mga balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Niyanig ng magnitude 5 na lindol na unang iniulat na 5.4 ang karagatang sakop ng Katiil, Davao Oriental, Lunes ng gabi. Ayon sa FIVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 33 kilometro. Naramdaman din ang lindol sa karatig lalawigan. Intensity 4 sa Bongkayo, Compostela at Nabunturan, Davao de Oro. Intensity 3 sa mga lungsod ng Bislig at Hinatuan sa Surigao del Sur, Maco, Laak at Montevista sa Davao de Oro, habang Intensity 2 sa Pantukan, Mawab at Maragusan sa Davao de Oro, at Intensity 1 sa Dubataan, Davao de Oro, Caguait at Tagbina, Surigao del Sur. Wala namang naiulat na napinsala. Formal nang binuksan ang Office of Civil Defense Region 9 sa pangunguna ni OIC Regional Director Ruel Halanes ang Incident Command System para sa Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association. Isinagawa ang simpleng seremonya sa Siocon, Zamboanga del Norte. Ang ZPRAA meet ay binubuo ng 6,000 delegado kasama ang mga atleta, coaches, technical officials at ibang stakeholders sa 8 schools division offices. Ayon kay Attorney Halanes, dapat tiyakin ang kaligtasan ng bawat kalahok sa buong event. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ito po ang inihayag ng Cordillera RDRRMC sa isinagawa nilang
full council meeting. Kabilang sa tinalakay ng RDRRMC ay may kinalaman sa tinatawag na Conduct of Resilience Caravan, pagkakasundo at mga paraan at mitigation sa sakuna, maging ang panukalang provisional agenda at paghanda sa fire hazards tulad ng forest fires. At upang mapangalagaan ang mga komunidad sa tabing dagat mula sa pananalasa ng malalakas na bagyo, pagtaas ng sea level, iba pang sakuna at kalamidad, pinasinayaan po ng Iloilo Provincial Government ang isang Disaster Risk Reduction and Management Interagency Resilience Hub sa Carles upang mapaigting ang kahandaan sa pagtugon sa anumang unos o trahedya. Isa itong two-story, 10 million facility na pinondohan ng provincial at municipal government. Ang unang disaster hub na naitayo mula sa kolaborasyon ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., gagawin lang sanang headquarters ng Bantay Dagat ng Lalawigan at Management Center for the Visayan Sea ang hub. Pero kalaunay, ginawa na itong centralized command center na tutugon sa anumang kakaharaping krisis ng probinsya tulad ng climate change, food security at health crisis. Magsisilbi ring municipal extension ng Provincial Civil Defense Service of Iloilo ang Resilience Hub at pag-iisahin ang Disaster Risk Reduction, Disease Control, Food Security at Comprehensive Emergency Response System. At ngayon, minomonitor na rito ang tumataas na kaso ng dengue sa probinsya. Itinatayo na rin ang ganitong pasilidad sa coastal municipality ng Estancia, Banate, Concepcion at Ahuy. Alam nyo bang may makabago na tayong teknolohiya pagdating sa pagtugon sa mga kalamidad? Ilang lungsod at lalawigan na po ang pinagkalooban ng Department of Science and Technology ng Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV. Nilikha ito ng Pinoy inventor na si Engineer Dennis Abella. Ang MOCOV ay isang state-of-the-art technology na magagamit sa pagpaplano, pagbibigay ng direktiba, pakikipag-ugnayan upang mabilis na makaresponde gamit ang mga makabagong kagamitan. May 10 technology features sa MOCOV na pinondohan ng DOST sa halagang 16 million pesos. Isang unit na 4x4 Japanese brand na pickup vehicle na may trailer. May laki itong 40 square meter na kumpleto sa mga pangunahing pangangailangan para sa mga rescuer, PDRRMO personnel. Ito rin ay magsisilbing weather station na may nakakabit na wireless monitor system. May quad-core drone remote control camera, satellite phone at iba pang makabagong communication and surveillance equipment. Mayroon ding portable boat para magamit sa rescue operation tuwing may baha. Oras na i-deploy ang MOCOV, hila-hila nito ang mga kasangkapan at makina at mailalatag ang isang rescue and medical triaging. Sa loob ng triage, may conference room at rest area, kainan at kusina, at isang control room na pawang may air conditioning system. Sa labas ng triage, maitatayo ang dalang shower at portable toilet rooms. Kayang patakbuhin ang mga kagamitan ng solar power at wind generator system. Mayroon din itong backup power supply tulad ng generator set at inverter power system. Tinatawag din itong PDRRMO in the field dahil mabilis nang makatutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil magsisilbi itong operation center na kayang dalhin saan man, anumang oras kailanganin sa mismong sentro ng sakuna at kalamidad. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan ng lahat ng Local Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Ilocos Region, Cagayan Valley Administrative Region, Central Luzon at Cordillera Administrative Region na makiisa at tumahok sa darating na North Luzon DRRMO Convention sa March 26 at 27 sa Isabela Convention Center sa Cauayan City sa Isabela. Asahan namin kayo at kita-kits po tayo. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang may iwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.
maging